Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Mahinahon. Mahinahon. Salita. You are broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope, hallelujah. Hindi ka na ngayon nag-i-introspect or yung naging aloof or introvert, no? Na parang nagtatago sa lungga mo, na hermit mode, hindi ka na ganon. Parang naging extrovert ka na, show up sa outside world, parang ganon. Lumalabas ka na sa lungga mo, ganun. Pero, defensive ka right now? Defensive ka. Yeah. Pag-defensive ka ngayon. At parang kulang sa inner strength. Kulang sa inner strength sa ngayon. Yeah. Kulang sa inner strength and then cold, unemotional, ganun. Ano pa about sa'yo? Three of Cups in reverse. What's with the Three of Cups in reverse here? Wala na yung third party. Wala na yung, okay, balakid, yung mga kontrabida, yung nagpapagitna sa inyo ng person mo, yung mga hadlang, humaharang, mga ganyan ba? Kaya, wala na maging problema pa sa mangyaring yun sa inyo. May malalaman ka. With the moon, ano yung malalaman mo na yan? May malalaman ka eh. Na intention ng person mo na mag-umpisa kayo ng relationship na stable, may growth, yeah. Yun na nga. Kung kaya mag-invest siya sa'yo. Yun ang intention niya. Seryoso yan pagka ganyan. Kasi hangad niya yung may growth na relationship. Temperance. Na you're in alignment right now. Yeah, yun pati ang malaman mo. Na you're in alignment right now. Na ina-align kayo ngayon. Or ina-align na kayo ngayon. Ang person mo na yun. Sino ba yung person mo na magkakaroon ng union sa inyo na mag-invest sa'yo at hangad niya na mag-umpisa kayo ng relationship na nag-grow. Sino yan siya? Five of Wands in reverse. Hindi siya competitive. Hindi siya may hiling man-challenge o makapag-compete o makapag-away o yung hindi siya ganun ka-aggressive. Three of Wands in reverse. Hindi na siya nag-aantay o ayaw niya nang tumagal pa yung pag-aantay o magkaroon pa ng waiting o pag-aantay, ganun, ayaw niya na ng ganun na nag-aantay pa. Ano ang gusto niya? Yung hindi na siya mag-juggling o hindi na siya matenga pa. Kaka-decide, no? Ang gusto niya yung makapag-decide na siya. Ang makapag-take na siya ng action. Yun, kasi malungkot siya o malungkot siya without you sa buhay niya. Hindi naman siya masaya sa buhay niya. Sa situation niya na antay siya ng antay. Parang nagluluksa lang din siya at nagdurusa. Dumadanas ng emotional turmoil. And of course, suffering emotionally, mentally. Parang exhausted na. Upright ba tong the world? Yeah. Oh? Parang na left out in the cold. Emotional siya. Na parang feeling na abandon. Ganun ba? Yun na experience niya. Yung sa suffer, parang dinadamdam niya o talagang iniinda niya yung wala ka sa buhay niya, no? The world. Gusto ka niyang makita. Oh my gosh, yes. Gusto ka niyang makita. Kasi may nangyaring ending sa inyo niyan.
May ending of a relationship. O may hiwalayan na nangyari sa inyo. Kaya mas lalo kanyang namimiss, mas lalo niya dinidesire na makita ka. Kasi parang natutupok siya habang inside, habang nagdurusa siya o nag-grief siya without you. Kaya gustong-gusto kanya makita. Yeah. Gustong-gusto kanya makita face to face, of course. Face to face talaga. In personal. Yes. Face to face, in personal, pero clarified by the tower. Kasi parang nga daw siyang matupok inside, no? Para ma-destroy siya inside. Pag ito yung na-experience nyo, yung dinadanas siya na nagkakaroon siya ng emotional turmoil, ganun ba? Ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan? Seven of Swords. What's the Seven of Swords here? May matakasan tong person na to, which is baggage, na malive niya yung baggage. Maybe responsibility, baggage. Oh. Ano pa? Merong ma-restrict eh. Sino yung ma-restrict? Yung balakid. Yung balakid. Yung bitter. Yung nagsiselos yan. Yung balakid. Hindi. Ano tong balakid na to? Inggitira lang sa buhay ninyo. Ay, inggitira lang daw yun sa buhay ninyo. Gusto kayong pigilan, no? May ganyan. Baka ano yan siya, may disorder. May disorder yan kung bakit ganyan siya. Meron nga, may disorder siya. Kaya ganyan siya. Kung matinong tao yun, hindi yan mangialam sa love life ng iba. Hindi naman third party yan. Inggitira lang. May disorder kasi. So, alam niyo na. Dito ko din nalaman na kutob ko lang yun na may disorder siya kung baka siya ganyan. Hindi matino yung utak niya eh. Gusto niya harangan kayo dahil lang nainggit. Matino ba yun? Hindi. May disorder talaga. Yan ang sign na may mga disorder. So, ano pa? Anong klase ng disorder meron itong humaharang na to, yung balakid na ito? Psychopathy? Psychopath siya? Psychopath. See? Worst. Psychopath. Psychopath. Psychopath daw yan. Mga traitor yan, guys. Hindi naman yan Bulgarian yung psychopath. Alam niyo naman yung mga sa evil forces, yung mga patraidor yan sila. Gumagawa ng mga scheme. Patraidor to mirada. Gumagawa ng deceit. See? Tama yung observation ko. Tamang kutub ko. May psychopathy or psychopath siya, guys. Psychopath. Narcissistic din yan. Basta psychopath, narcissistic din yan sila. Kasi lahat ng psychopath ay narcissistic din yan. Isa yan sa katangian din ng psychopath. Yung narcissistic din siya. Maliban sa kalos, deceitful, manipulative, master manipulator, nagwe-wear ng mga false mask. Basta ang daming yun nga lang. Sa mapunta ang kaluluwa nitong psychopath na to na balakid sa inyo pag namatay. Impyerno? Upright ba to? Oo, impyerno siya. O kung malasin siya, baka maabis pa. Malasin talaga. Ay, ganun. Palang eh. Pero, oo daw, impyerno. Kinlarify ko. May impyerno siya. Kasi lahat talaga ng psychopath, ang alam ko,
nung kinlarify ko, ay mapupunta sa impyerno. Kasi mga ano yan sila guys, mga evil na talaga yan sila guys. Kung alam nyo, kung alam nyo yung psychopath, ay, hindi talaga matino or hindi talaga makatwiran yung kanila mga ginagawa. Mga full of deceit, manipulation, para sila mga parasite society. They live a parasitic lifestyle. Basahin nyo sa sa Google, no, about sa psychopath. Kaya they live a parasitic lifestyle, very callous, manipulative. And para silang mga baliw ba? Ganun. Kasi may disorder. Para silang baliw. Para silang mga siraulo na mga traidor yan sila. At wala yan silang konsensya guys. Walang empathy yan pati. Hindi yan nakakaramdam ng awa. Mas natutuwa sila. Fulfilled sila. Masaya sila pag nakikita nila nadurusa yung iba. Lalo yung kinainggitan nila. At yung mga taong na-insecure sila. Tuwa sila. Ganyan ang mga psychopath. Wala yan silang awa. Yan ang mga taong walang awa. Kahit sa hayop, wala yan silang awa, guys. At they mimic the emotions of others. Ganyan eh. Basahin nyo na lang. And they live a parasitic lifestyle nga eh. Nasa Google yan. Yan ang indication na psychopath. Madaming indication. Actually. Basahin nyo na lang. Ano pa? Ang in-embody mo energy ngayon. Para bang batinggilan na talaga ako sa Ilonggo pa. Batinggilan. Bakit hindi pa siya yung mga ganyang tao, no? Bakit nagtataka ako, bakit pinayaan pa sila mabuhay ng matagal? Hindi na lang hatulan na para hindi na sila nang pipirwisyo. Like this. Oh, itong balakid nito. Bakit kaya? Bakit kaya angel? No? Bakit hindi pa sila hinatulan? Yung mga evildoers. Bakit hindi pa sila hinatulan agad-agad? Ano yun? May nakatakdang panahon na o nakatadhan ng panahon para singilin sila, hatulan sila, ganun. May nakatadhan ng panahon o nakatakdang panahon doon na singilin sila, hatulan sila. Ganun pala yun. Para may oras ba? May oras sila. May oras. Kung kailan sila o may nakatakdang panahon. Kung kailan sila bawian ng buhay. Kung kailan sila hatulan na. Ito yung energy mo ngayon. You're courageous kasi may blue dito. May blue na stone. Parang stone na blue. And you are full of strength kasi dragon, you know. And you are powerful kasi dragon. And para bang wood dragon kasi green, color green. Continuous ka na nag-grow. There's growth. Hindi ka na for sure mapipiste. Kasi parang may napoprotekta sa'yo. Kunwari ikaw to. Kunwari ikaw ba to? Yung sa kamay ng dragon. Ganun ba? Ay hindi, ikaw mismo yung dragon dyan. Na you are strong and powerful, courageous, and ano yan, maging wealthy ka. Kasi color green eh. It's a color of wealth also. Upright ba to? Maging wealthy ka naman eh. Maging wealthy ka. Para bang, ano yan, destiny mo na maging wealthy? Yeah, destiny mo din na maging wealthy, oh. It's your destiny na maging wealthy. At
Ano pa ang next na mayari sa buhay mo yan? You have broken every chain. Maging famous ka ba? Oo, maging famous ka pati. Magiging popular ka, maging famous, ganun. Hindi na matitingga yung karir mo, hindi ka na magsasayang pa ng panahon, no? Maging busy ka na niyan kasi maging famous ka eh. Oh. At hindi na maging konti yung pera mo, yung kikitain mo, kundi marami na yan. Yayaman ka na yan. Kasi maging famous ka, di ba? Yung mga famous, umasikat, kumikita ng malaki, ng maraming pera. So, ganun ang mangyayari sa'yo. Upright ba itong 7 of Cups? 7 of Cups pala yan. Oh. Oo daw. Upright. Ano tong 7 of Cups dito? Clarification of 7 of Cups. Yung person na hiwalay kayo. Yeah, siya yan. Nalilito siya. Naguguluhan. Kaya, hindi siya fearless, hindi siya courageous, hindi siya brave na mag-risk ngayon. Yan, ang kanyang ninenervyos siya. Dahil nag-succeed ang ginawa ng High Priestess. Sinong High Priestess yan? Yan, ito ba yung balakid na to? Yung balakid na yan? Ayan, nagtagumpay. Itong balakid na to na ma-inflict ka ng fear. Na maging nervyoso itong person mo. Nervyosa. Basta. Ayan. Pero yun naman ay may impyerno naman siya. No? Saglit lang ang kanyang happiness. May nakatakdang oras siya, no? Lang oras siya na hatulan na siya afterlife. At forever na siya dun sa impyerno. Ano pa ba? Malapit na yan mahatulan sa impyerno, yung balakid. Malapit na daw yan. Psychopath yan eh. At ubod ng sinungaling yan. Very cunning pati yan, manipulative. Magdrama ako. Ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan? Stagnant? Stagnant sa person mo? Hindi. Sino mas stagnant? Si kontrabida, itong balakid. Ayan ang mas stagnant. Ngayon, matali siya. Itong kontrabida na yun, kontrabido. Kontrabida o kontrabido. Babae o lalaki. 9 of Pentacles. Kaya si person mo ay maging confident, stable. Si person mo itong 9 of Pentacles. Upright ba to? Yeah, si person mo yan. Maging maging confident, comfortable na i-approach ka, i-message ka. Kasi matali na to. Itong psychopath na yan. Yung may disorder na yan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? I left you before you could leave me. Iniwan ka daw niya bago mo pa siya iwanan. I feel you even though we are apart. So, nararamdaman ka daw niya kahit na magkalayo kayo o magkahiwalay kayo. So, ayan. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan? King of Swords. Ano itong King of Swords sa gusto niya sabihin sa'yo? May pumipigil sa kanya. May nagre-restrict sa kanya. May nagpapakold sa kanya. Na naging cold siya, naging unemotional. Witchcraft. Witchcraft, see? Witchcraft. Parang pinipigilan siya. Ayan, gusto siyang kontrolin. Kaya, ito yung dinadanas niya. No? Yung parang, ano ba ito? Upright siguro ito ba? Parang in reverse. In reverse ba yan? In reverse.
Yeah, in reverse. 4 of Cups in reverse. Pero, nagre-recover daw siya sa ginagawa sa kanya. May malaking offer daw siya sa'yo. A huge offer ang magsama kayo, of course. Ano pa ba? 5 of Pentacles. At na-left out in the cold daw siya. Kaya emotional siya palagi. Di ba naging emotional siya? Pero nag-recover siya. Nagtatagumpay daw siya na malagpasan lahat ng challenges, na ma-overcome lahat ng mga challenges, at ma-vanish lahat ng mga humahadlang at ng mga blockage. Gusto kanya mapangasawa. Yun ang iniisip niya kasi attracted na attracted siya sa'yo. Passionate siya sa'yo. Nag-overthink siya sa'yo. Para bang baliw na baliw siya sa'yo. Okay? Oo, baliw na baliw siya sa'yo. Yung person mo na yan. Yun lang, kaya may gumagawa ng deceit and scheme. Kaya, ayaw niya na nga madelay pa eh. Kasi gustong gusto ka niya. Ikaw talagang wish niya. Gusto niya ng pang long term na relationship with you. Loyal siya sa'yo. Maging loyal siya sa'yo. Magkukumit talaga siya sa'yo. Yan. This person wants a new beginning with you in your relationship. See? So, ito na lamang guys for collective reading.